Alam mo ba ang Imogan Falls? Isa ito sa pinagmamalaki ng Nueva Vizcaya dahil talaga namang napakaganda nito. Ang talon ay may taas na 35 feet at may dalawang antas kung saan bumabagsak ang tubig sa isang malinaw at malamig na pool sa ibaba. Kapag narating mo ito, para ka napadpad sa isang lihim na paraiso. Sariwa ang hangin, malamig ang tubig, at napaka-presko ang paligid. Perpekto na lugar para makapagpahinga at mag-relax kasama ang kalikasan. Pero bago natin marating ang paraisong talon na ito, hayaan ninyong ibahagi ko muna sa inyo ang ating paglalakbay. Kung ano ang lugar, ang ating dinaanan, ganito kalayo, gaano katagal ang paglalakad, at ano-ano ang mga kailangang bayaran upang makarating dito. At sa ating paglalakbay patungo sa talon, tayo ay nakatagpo ng ilang mga lokal na turista na nagmula sa malalayong lugar. Dala ang hangarin masilayan ang likas na kagandahan ng Imogan Falls. Kaya sa bidyong ito, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa isang paglalakbay upang tuklasin ang kagandahan ng Nueva Vizcaya. Kaya tara mga par, simulan na natin ang kwento. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nagsimula tayo sa Dalton Pass at pumasok sa Imogan Santa Fe Road. Sa kahabaan ng ating biyahe, nasilayan natin ang isang maliit na dam na kilala sa tawag na Sabo Dam. Ang hirap pala dito sa may Dalton Pass kasi napakaraming truck. Nakikipagsabay hanggang sa kanila. Ang ganda naman yung daanan nila dito sa Nueva Vizcaya na may kadugtong ng Dalton Pass, kaso nga lang yung iba kasi nasisira dahil dun sa mga espaltong pinapatong, kaya ang hirap dumaan at hindi ka pwedeng mapatakbo ng matulin kasi simplang ka kapag nadaanan mo yung mga butas. Ang lalaki pa naman. Ayan mga para, so magpapa-left turn na tayo and eto na, Imogan na naman ulit tayo. Papasok sa may Imogan Falls. Diba? Ang ganda ng dam nila. Ang linis at ang linaw. Wow, mini dam ng Imogan. Ang ganda. Kita na natin. Uy! Wow! Pagkalipas ng ilang minuto, narating din natin ang palatandaan o marker na nagsisilbing hudyat na malapit na tayo sa Imogan Falls. Dito may babayaran tayong parking fee at environmental fee na tig 25 pesos. Okay, so we start 9:28 ng umaga. So tara, tingnan natin kung ilang minuto makatatiling tayo doon. Let's go! Ayan, so ito ang daanan punta doon. So sabi daw ni kuya, sundan lang daw natin tong daanan na to, tapos malilim na dahil maraming puno. Habang tayo naglalakad paakyat ng bundok, na mararamdaman mo ang kaginhawaan at kapayapaan dulot ng paligid. Mapapawi ang pagod sa mga tunog ng kalikasan. Ang banayad na lagaslas ng tubig, masiglang huni ng ibon, at marahang pagaspas ng dahon sa ihip ng hangin. So nagsinyelas na tayo. Hindi na tayo nagsapatos. Tapos, ang tarik naman ito. Ang daanan na to. Ay, nakakahingal pala. So tama lang na nagbaon tayo ng tubig kasi ang tarik nito. Oo nga pala mga par, ang entrance fee 25 pesos, tapos motor parking 25 pesos din. Ayan mga par, yung klaseng ano to, algae. Ayan, kulay green, dami hanggang doon. Ayan, maliliit, parang ara-arusep pag gano'n may tsura. Wow, ang ganda. Tasmin,
Maraming tubig dito kasi nabubuhay itong halaman na ito. Ito mga to, yung mga pako. Wow! Patuloy pa rin tayo sa pag-akyat. At habang tayo papalayo ng papalayo at papataas, lalo ring mararamdaman ang pagnipis ng hangin at pagtaas ng lamig ng paligid. Tila sa bawat hakbang ay unti-unting nilalapit tayo, hindi lang sa talon, kundi isang payapang kalikasan na malayo sa ingay ng syudad. Grabe yung tunog dito. Talagang gubat na gubat. Pero, maliban sa tunog ng bagsak ng tubig, agos ng tubig, may maririnig ka pang mga ibang tunog. Yan o. Ang ganda. Napakaganda. Marami akong mga nakasabayan. Nandun yung iba sa may parking kumakain na. Kasi bawal po kumain dito sa loob. So pwede lang magdala ng tubig. Yan. So kagaya ng Marunong Falls, ganoon din na bawal ang pagkain magdala kasi iniingatan nila yung environment nila dito. Ayaw nila ng madumi. Sementado, bato, lupa at isang hanging bridge. Yan ang ilang mga madadaanan natin bago tuluyang marating ang kamanghamanghang talon na ito. Bawat hakbang sa magkahalong daan ay bahagi ng isang paglalakbay na sa dulo'y naghihintay ang isang likas na yaman at tunay na kamangha-mangha. Ay, paakyat pa. Aakyatin mo yung bundok mismo. Ayun na. Mukhang 1 kilometro ata to. Meron din ditong ginawa sila mga drainage. Yan o. Pag malakas yung ulan siguro, dyan umaagos, malakas yun. Babagsak. Dyan babagsak lahat dito. So ginawa nila ng drainage. So safe naman. Walang landslide na mangyayari. Okay, so next naman na dadaanan mo. Ito, mga bato. So talagang bilihan nila dito to. Ang dami oh, lalaki pa. Mga trabaho ginawa nila dito. Ayan na mga par. You are now entering Timugan Falls. Wow, may hanging bridge pa dito. Ayan oh. Wow, nakakatakot naman. Yun, kita sa baba. Face your fear. Wow. Ayun. At sa wakas, narating din natin ang huling destinasyon. Bumungad sa ating harapan ang napakagandang talon. Tila ba tinatawag ka nitong lumapit at lumusong sa malamig nitong tubig. Mula sa taas na humigit kumulang 35 talampakan, malinaw na maririnig ang bagsak ng tubig sa natural na lawa sa ibaba. Isang tunog na nagbibigay kapanatagan at humahalili sa ingay ng mundo.
Sa ating paglalakbay dito sa Imugan, marami tayong nakilala at nakausap. Mga lokal at turista na kapwa-mangha-mangha sa ganda ng lugar. Makikita sa kanilang mga mukha ang pananabik at kasiyahan, dulot ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan sa Imugan. Subok ka naman guys! Hello guys! Hello guys! What's up guys? Asan yung balls? Asan yung balls guys? Andito! Okay mga par, ayos ah. Sayang hindi ako makaligo dahil babiyahe pa tayo. Pupunta pa tayo uwi pa tayo ng ng Pangasinan. Eh wala naman tayong extra t-shirt. So sino na lang yung pinaghawak ko ng camera. Grabe ang ganda. Ayan mga par, so nandito yung mga taga Maluod, Dagupan. Ayan, so Kaya nila, maraming senior sa tawa namin. nandun pa, naglalakad sila? Nandun pa. Kaya na. Ayun. Ano na lang, iwan ko yung sticker ko doon sa sasakyan nyo. Saan ba yung sasakyan nyo doon? Yung dalawang van. Ayaw, sige, iwan ko doon. Kayo na lang bahala para i-post ko sa Facebook tsaka sa YouTube ha. Okay lang po? Oo. Bas, i-picture mo yung standards namin. Iyan mo. Si Kuya kasi 72 years old na daw, sabi nila. Oo, ay, grabe, kayang-kaya pa. No? Ayos ah. Sinabi ni tayo. Oo, sabi ko, okay, grabe, kalakas naman ang tuhod ni Lo. Sabi ko. 72 kaya nga eh. Grabe. Sige po, salamat. Salamat. Ayan. Ay, so nakalimutan ko pala kung ilang oras tayo nandoon kanina. Ang oras na ngayon is nasa 10:16. So siguro meron na tayong 15 minutes na nagpapalipad ng drone at saka kasama yung mga boys doon sa may falls. Tapos kung 9:28 tayo nag-start, siguro mayroon din mga 35 minutes to 45, max of 45 minutes siguro ang paglalakad. Isa na namang kamanghamanghang tanawin dito sa Imugan ang ating natuklasan. Ang pagbisita sa mga ganitong lugar ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan, kundi nagsisilbing daan upang mabuo ang bagong pagkakaibigan at mapatatag ang samahan ng mga pamilya. Sa likod ng bawat halakhak at kwento, nariyan ang di mabilang na alaala na hatid ng sama-samang paglalakbay sa piling ng kalikasan.